Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tutok naman tayo dito sa katatapos lang na round number 5 ng ongoing USHS Championship. Unahin nating i-analyze ang bakbakang Wesley So and Lebon Aronian at isusunod kagad natin Abhimanyu Mishra ang may record ng youngest GM versus Hans Smoke Niemann ang may record naman ng malulupites na tirang mala engine daw. Okay, yan po ang ating pag-aaralan sa video na ito, pero bago yan ay atin munang bigyan ko kayo ng puzzle natin for daily puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Just click the mission sa taas. Ayun yung button, and then lalantad sa atin ng napakaraming activities na pwedeng gawin sa mga missions. Subukan nyo po ito pang training. Pero dahil daily puzzle, click ko po yung aking Steady Mind. Click go, and then bubungad na po yung daily puzzle for October 17. Wala pa po for today kasi mamaya pa lalabas. Ito po iwan ko sa inyo. Why to play and win? Laro ito ni Tal. Pagkasagot nyo po, lapag nyo sa comment section below ang copy ng inyong kasagutan by chess notation, at pag nakita kong tama, yes, congrats ko po kayo, mag-react ako. At ipopost din po namin ang link ng puzzle sa comment section below, nakapin yun, para pag kinilik nyo, didiretso kayo sa site na to at magalaw nyo yung pyesa. Maraming salamat mga kamatsas, at atin na pong isa-isahin ang naging bakbakan dito sa round number 5. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Aronian, Knight F3, Knight C6. 4 knights ang pinasok ni Wesley. Nag-D4 pero scotch game na po ito. Niliko sa scotch game. Knight takes D4, Bishop B4, and then capture, Bishop D3. Scotch game na po ito. Nag-D5, yan talaga yan para may pressure kagad sa E4, at nag-Bishop D2. Dito po kasi ang madalas ginagawa, kina-capture yan eh. Yan ang top of the line talaga eh. Pero Bishop D2, kakaiba. Nag-castling lang si Levon. Dito mga kamatsas, liwanagin natin ano. Kasi dito pag Bishop D2, ang purpose po kasi ng kinakapture yung top of the line na sinabi ko, para yung pawn sa E4 mawala na yung tension and pressure. Nakabitin kasi. Ngayon, kung hindi magka-castling ang black at capturing muna yung knight na tipong makakakuha ng isang pawn dito ang black, o di one pawn up. Pero dito po magbi-Bishop C4 na iguguhit ang napakalakas na diagonals dyan. Hamon Queen to Queen. Halimbawa iwas natin Queen to Queen, Queen E7, and then Queen D4. Ibig sabihin malalim po pala talaga to. Tapos magka-castling queen side yan. Ang malupit pa nito, pagka gumanito, konting pag-aaral lang mga kamatsas. Halimbawa gumanyan, o castling. At halimbawa gumanong-ganon lang, o para meron akong gusto pakita eh. O merong ganito. May sacrifice na ganyan, no? Tuhog kagad. Pag kinapture doon. Sacrifice queenless. Kung hindi naman kakainin yung bishop, tuhog ang tore. Ayan, yan yung mga pilantik na napansin ko dito sa linyang ito. Galing, ano? Ayun, kaya dito, hindi na naghangad si Levon. Nakainin to, tapos one pawn up, nag-castling na lang. And then nag-castling lang din. Grabe, binibiti na pala yung pawn sa E4 ngayon. Kumapture na sa knight, capture, ayun, pinatulan na ni Levon. Pinatulan na. Pero kinapture na yung knight this time. Capture, and then para mabawi, bitin man ang pawn sa B2 pero may bawi din sa C6. Ayun, ayun. Iwas ang tore, and then rook B1. Sinalubong ng exchange. Kain. Okay. Endgame kagad mga kamatsas. Nag-rook D8. Pupunta sa D2. Bishop F3 lang, and then nag-Bishop F5, tineret ang pawn sa C2, Rook B7. So wala pang check, may Bishop, kinapture, capture din, and then Bishop E4. Grabe pala ito. Sacrifice si Levon kasi pag kinapture po yan, may Rook D1, aray ko, matcha sa back rank. At kinapture lang yung pawn A7, capture, and nag-G5 to stop the F4. Okay, bagamat lamang ng isang pawn dito si Wesley, pero A pawn o rook pawn mahirap po yan. Pupuntahan lang mamaya ng Torian sa likod, mahirap makapenetrate yan. King G2, ayun, nagkaroon po ng novelty after G5. Novelty na pala yung G5, ano? Ang nasa libro pa G6 and then King F8. Ang haba na pala ng linya hanggang endgame. Hanggang endgame na, bookline. O ito, dito pa lang nagkaroon ng novelty, oh. King G7 at nag-Rook A6 para hindi masyadong makaaktibo yung Black King. Rook D4, Rook A7, H5, and then nag-Rook A6,
F6, Rook A7, checking G6, and then Rook A6. Kung mapapansin nyo po, ayaw itulak, ano? Kasi pag tinulak, madali lang din po kasi yan eh. Gaganon lang yan, pupunta lang sa likod yan, walang mapoprogress yung pawn dyan. Alam na nila yan. Check, King G6, ganun-ganun lang, at dito po, nagtabla na. Okay, wag po kayo maiinis kay Wesley ha. Leading pa rin siya mga kamatyas. Bagamat nagtatatabla pero leading siya. Number 1 siya, nasa taas siya. Okay, ang ganda ng dalawang panalo niya na ginawa na kung tabla-tabla man, leading pa rin. Okay, eto ang matinding laban. Abhimanyu Mishra at Hansmukh Niemann nagkaroon ng matipon. May matipon. Ano? Tingnan natin. Bihira na magkaroon ng matiponan. Sa gantong level, nag-E4 si Niemann at nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Gyokopyano ang pinasok. Nag-castling, Knight F6, D3, D6. Okay, very natural. C3, castling din. Knight BD2 develop, Bishop B6 atras muna. Ayan, para iwas tempo. Bishop B3, atras lang din muna, mukhang magda-Knight C4 at nag-Knight E7, ililipat po yung Knight sa kabila. So very natural po ang takbuhan ng linya. Knight C4 na nga, ayun, para i-exchange yung Knight sa Bishop. At nag-Knight G6, Rook E1 muna, develop. Rook E8 din, Bishop C2. Ito medyo hindi familiar, Bishop C2. Magdi-D4 mamaya. Para kung mag-exchange man, yung pawn sa E4, depensado, hindi babagsak. At nag-C6, uy, magtatago na. Kailangan ng kainin kasi magtatago na rin ng bishop eh. A6, B6 at nag-D4, binuo na sentro, nag-B5 dito. Ayan, para i-B4 yan mamaya. May mga ganun, ano? Nag-H3 muna para protected, walang pin. H6 din. Okay, ginaya lang ni Mishra para walang Bishop G5. Nag-A3 para mapigilan yung B4 mamaya kasi may mga teknika niya, nagbi-B4 yan. Babasag. Bishop D7, okay, ayun ang novelty. Dito na nawala sa libro mga kamatyas. Ang old lines ay Queen C7 at may tumira na rin ng Bishop E6 sa ganitong posisyon. Pero itong tinira ni Mishra na Bishop D7, maaring kinapa na niya, pero okay lang din naman para sa akin. Developing move lang naman din yan. Bishop E3 develop and the Queen C7, Knight D2. Dito pa iikutin, ililipat sa G3. D5, sinabayan kagad ng pasabog dito ni Mishra. Yun nga lang mga kamatyas, ano? The more kasi na na-open ang position, lalong lalakas ang mga bishop na yan. Bishop pair pa man din kay Niemann. Kaya medyo dapat ingat dito si Mishra sa kaka-open niya ng kaka-open. Kinapture ang E5. Queen takes E5, Bishop D4, tinusok, Queen F4, G3, okay, pinahabol lang talaga. Queen D6, ayan, kaya po in-invite na gumanon para kahit papaano yung pawn sa H3 ay may bitin. Kumbaga may tempo ng atake. Kinapture na yung knight, capture ng queen, and then nag-F4. Ayun, yan ang mabigat na tira ni Niemann. Biruin nyo, pinapakain yung pawn sa H3. At nag-Knight F4, binalagbagan dito ni Mishra. Ayan, napansin niya siguro masyadong expose ang king na ni Niemann. So meron siyang na-imagine na medyo malayo, kinarkula niya na medyo bubuka-buka yung king dyan, kaya binalagbagan. Okay, pero sa evaluation bar, okay naman ang black. Okay, sige. Gusto ko sanang tignan yung simple na yun eh. Teka lang mga kamatyasa, curious lang ako. Paano kung ito yung pitasin? Ano meron? Magku-Queen H5. Okay, aatras yan. Balik natin. Bishop D7. Mag-E5. Oo. Pag nag-Queen E6 kasi may F5 double. Di pwede. Balik natin sa E7. May Knight F3. Kumbaga, itong H-pawn ay talagang pakain, pero ang nakikita ko dito mga kamatyas, may malakas na F5 mamaya. Kaya nag-Knight F3 para suportado muna yung pawn E5 eh. May nakikita pa akong King G2, Rook H1, and then bibira ng something dyan na atake mamaya. Anytime naman pwedeng capturein. So, positional compensation for attack. Yung lalim pala ng pakain ito. Lalim tumira ni Niemann, ano? Balik na po tayo sa balagbagacious na ginawa dito ni Mishra. Sacrifice Knight takes F4. Nag-GF4. At Queen takes F4. Parang ganun lang. Okay. Parang pahinga lang. Pero parang nakakatakot din. Baka mamaya may mga ganun-ganun, ha?
Yung mga ganon-ganon. Kakatakot din position ni Niemann. Nag-queen e2, relax lang. Kinapture ang e4 and knight takes e4. Relax lang din, kinain lang. Hindi ba natatakot sa f5? Kinapture yung pawn h3. Oh, wait lang mga kamatsas. Isa na namang may lalim dito. What if f5 para sa intention na bawiin yung isang pyesa? Magku-queen f2 lang. Ayun. May hamon ng queen to queen. So, walang check eh. Oh. Protected. Walang ganun-ganun eh. O kapag kinain, atras yung knight, mananatiling lamang pa rin na isang pyesa. O itakbo natin. Halimbawa, takbo natin para iwas sa queen to queen. Magda knight c5 naman. So dito, ito po yung laman na very good talaga sa white. Walang kaata-atake ang black and then still one piece up pa rin. Okay, balik tayo. May ganun pala. So kaya ang ginawa ni Mishra, kinapture muna yung pawn h3. Nag-queen f2. Ayun na, napuwersa na. In-exchange na. Okay, ang kapalit ng isang pyesa ay 3 pawns. Okay, so ito po yung realization. Kapalit ng isang pyesa ay 3 pawns. Pero, ayun, slightly better lang naman ng puti. Good decision by endgame ang ginawa dito ni Niemann, ano? Okay, dito mga kamatsas, good decision endgame by Abhimanyu Mishra. Sorry po, nabaliktad na. Dito may binitawang good move si Niemann, mga kamatsas. Paki-guess nyo po yung pilantik ng puzzle na yon. Ganda ng ginawa, oh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng boom! Knight D6. Yan pala malupait na tiro. Sacrifice. Kinapture. Naobliga, no? Naobliga. Kain. And nag-B6 lang para iligtas yung tiniret na pawn. Dito po kasi hindi pwedeng capturein ng knight. Boom! May matchas. Hindi makakadungaw. May nagbabantay na sniper. Matchas yan. Kaya dito obligadong i-push lang B6 and nag-bishop f5. Ayun, pamuwersa na naman to exchange. Nag-king f8 lang. Aba, teka muna. King f8 lang, lalim ah. Pag kinain to, kain. Check, may ganun lang naman, ano? Pag kinain to, kain. So, templado, no? Kaya nag-king f8, okay. Kainin man ito, bitin naman ito. Alright. Hindi pala. Unang-una, hindi pwedeng capturing nga pala yung knight kasi laging may matchas doon. So kaya pala napa-king f8 and then kinapture na yung bishop, capture and rook e4. Grabe tong endgame na to, tong hamunan na to, no? So dito sa kabila, equal 3 pawns pero dito 3 pawns versus bishop. Sino ang magwawagi? Pero dito po sa evaluation bar, talagang equal. G6, rook b4. Ayan, babasag dito. King e7, activate the king na, endgame na po, no? Bishop f1 and nag-f5. Unti-unti na pong pagaganahin yung 3 pawns na yan, nag-c4. Okay, basag na. Nag-rook d4. Ayan, grabe, no? Dito po kasi kung ka-capturing yung c4, dito pipingas eh. And then, ibibitin yan, and then yung pawn, yan ang problema ng black dyan. Grabe yung mga bato nila sa endgame, ano? Nag-rook d4. At nag-rook b3 lang. Okay? So nananatili pa rin namang b10 yung b7 pag kumapture sa c4. Dito po kasi mga kamatsas, pag kinapture, ito po mangyayari. Capture, capture, and then capture. Naku, lalong lalabo. Lalong lalabo ang ano dito, panalo ng puti kasi double pawn. O, pagpalagay ng kumapture and then g5. Ang daming pawns na gagalaw samantalang yung double pawn na yan may harang na b6 eh. Okay, grabe. Great realization by Mishra yung rook d4. Ano? Nag-rook b3. Check. King e1, check ulit. Bishop e2 harang, capture. Ayun na, pinasok na. Kasi ka-capture na rin kasi doon eh. Nag-king d6, good move para medyo malapit-lapit yung king. Nag-king d2, g5. Ito na po, no? Sino ba mauuna dyan? Rook to b8, g4, rook h8 para atakihin. Naku, kailangan ng iba yung kalkulasyon dito. Ayun! Na bad move na po si Mishra. Bumigay, ano? Ang dapat daw pong tira dito is king e5. Yan ang mabigat makita. Masakit kasi talaga pag ipapakain yung pawn eh. Sabay g3, ganun lang pala. Tapos mag-rook g6 and then f4 and then pagka a4 and rook e3. Ganyan-ganyan lang pala gapang. Kaso po, napakahirap makarkula niyan. Ang hirap i-calculate nito. Parang tipong may mga ganun tapos gaganon. Woo! Grabe!
tas king C2 and then F3. Tingnan nyo po kung gaano kalalim at kahirap nitong ibibigay na to. Capture dito, tapos rook B4, tapos mag-bishop F1 and then G2, kain, and then kahit gumanon na lang yata, o king D6 kasi pagka gumanon, hindi makain pa, may check eh. O kahit dito na lang, ito naman medyo nakaangat na, halimbawa kung mag-king C3 and then simple C5 na lang siguro. O equal pa rin mga kamadyas. Ang lapit-lapit ng king para to hold the A pass pawn. Gravity ito, ganda no? Ganda namang endgame nun. O pero dito nag-rook E6, dinipensahan kasi ni Mishra eh. Bumigay ang pawn C4 naman. Rook G6 para magpupush. King E3. King E3, F4 check. Wow. Teka muna mga kamatyas ha, medyo nalulugaw ako dito. What if i-push? May rook G8. Grabe talaga. May ganun pala. Mapapasubo na ng exchange. Kain. Ay grabe, pagka gumanon, ganun lang. Pag check dito, ganun lang. So ibig sabihin, walang magagawa yung pawns na yan kasi may ganun. Pagka gumanon, may bishop F1. Hold lahat. At halimbawa kung gumanon, o dito lang, bakit ayaw kainin to? King E4 lang? Ano? Ano? Grabe. Teka lang muna mga kamatyas, halimbawa ibigay yung isa para makaganon. Wala rin pala no. King takes lang, pagka gumanon, king F4 lang. Di makapalag yung dalawa. O ibigay pa natin itong isa. Sige, para wala nang laban eh. May laban pa ba? Wala eh. O halimbawa, para ganun, para lang makalapit. Kaso gaganon. Talo. Wala oh. Hindi maaabutan samantalang yung pass pawn abot na abot ng bishop. Grabe, kinakalikaw ko mga kamatyasa kasi ako mismo may mga tanong. Baka tanong nyo rin. Kaya curious ako sa may ganun pala pag G3, rook G8. So ginawa ni Mishra, nag F4. Sacrifice again yung isang pawn. Nag king F2 naman si Niemann. Naguluhan na sa dito. Bakit? Pag kinapture yan, G3. Kasi pagka gumanon kasi hindi pwede kain, hindi aabutan yung pawn. So bishop F1 force. Tapos rook F6 check, kain, tabla kagad, tabla, tapos atakihin kagad yung kabila. Okay. So, ang tamang tira ito. Ano? Grabe. Mali yung king F2 pero king E2 ang good move. Pagka gumanon, may rook G8 pa rin. So, ibig sabihin habol. Basta importante maabutan ito. Grabe talaga. Malupites. Pag ito naman ang i-check, king E3. Pag pumus, rook G8 pa rin. Nakakatakot naman. Katakot yung mga ganito. Parang lagi may magpo-promote, ano? Galing. O, balik tayo sa king F2. Na-confuse si Niemann. Nag-king F2 siya. G3 check. Ayun. So, another wrong move. Dapat daw po is king E5. King E5. Okay. Grabe. G3 check. King G1. Good move. Kasi gaganon pa rin, ano? Grabe si Niemann. Siguradong grabe ang calculation niya dito. Kasi kung dito po, magbibitaw ng sacrifice, sabay ganun eh. Popromote yun. So, na king E5, check. Ayun, hala. Si Niemann naman ang nagbababad move. Dapat daw po accurate dito is bishop E2. Kapag, tapos dyan, king C5 daw ang tira. Okay, para wala lang po siya, no? Balik tayo. Pero Chumek, king D4, bishop E2, C5. A4, ayan na, unti-unting po-progress na. C4, ayun, blunderatious ang binigay sa tira na yan. Dapat daw po ang tira ay rook to B6 na. Tapos mag-rook D8 check. Pag gumanon, bishop B5. Grabe, pag nag-F3. Grabe. Ito yung mga nakakalugaw na endgame. Gaganon na. Pagka gumanon, gaganon na. Ay grabe, wala. Totally dito po kung ako mag-handle ng puti, makukonfuse na ako dito. Sobrang nakakalito, may mga ang daming pwede mangyari. Pero C4 ang ginawa ni Mishra and Chumek, king E3, bumigay na naman yung isang pawn. Yun lang. Dumi. Kumbaga, bigay lang pala yun. F3, ito na po yung nakakatakot na itsura na parang may lulusot ng isa. Check lang. Yun lang. Natumbukan ni Niemann yung accurate talaga. And then A5. Yun lang.
Sabi ko sa inyo sa ganitong position mga kamatyas talagang kumbaga prone na ma-confuse talaga kasi tingnan nyo bad move Dapat daw accurate dito is rook d7. Tingnan nyo rook d7. Paano makikita yan? Pero may sundot dito ng check yan ang mga paparating. Pag check dito ganun lang. Grabe. Ito na yung panglugawan na analysis. A5. Dami mong ikakalculate dito G2. Ayun, bad move na. Napansin nyo po, pareho na silang confused sa position. Medyo nakakalito na. So, ang accurate naman dito ay H5. Biro nyo H5 lang, mukhang yan ang papagapangin naman. Pero ang tagal-tagal bago makita yan. Sabay rook D7 pa rin, Hanip yung rook D7 na yun. Yan ang mahirap makita. Yung silent move na yun. Balik tayo sa G2. So, purpose po ni Mishra, mag-F2 siya, then magku-queen na. And then, ayun, nag-rook D1. Para pag nag-check, kain lang, wala pa rin G1, King E3, nako, matchas pawn. Hindi naman, may ganun lang. Check na. Rook E1 check, good move. King F4, Bishop D5, good move. Para anytime may capture na sa F3 bago pa dumating yung mga something-something. Nag-rook G5. Dito mga kamatsas, ano kaya yung brilliant move na binitawan ni Niemann, panibagong puzzle sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Obligado na pala yan. Kasi delikado na Capture. Rook A1. Ayun. Tutulak na. King E4. Habol. B4. Kasi kung ganun, madali lang i-block King D5. Takbo agad si Mishra B5. King C5. B6. King C6. Check. Baba. Check doon. And then ganon. And then push. Ayan. So ito na po. May Rook C8. Mamatyasin na. Obligado nang bumaba para mapigilan yung tore. Pero nag-Rook H7. Kumbaga sugswang po yung tore ni Mishra. Hindi makaangat-angat. Pabalik-balik na lang yan dyan sa baba. Nag-H5, capture lang. Di pa rin makaangat, sugswang. Rook G8. Ayun lang, grabe mga pagpapahinog. Kumbaga, pahinog lang to. Gumanon. Ayun na. Ito na po yung panglingkisan. Hindi na pwede mag-Rook B8. May matchas Rook A7. Nag-King B8 at gumanon para kukunin to. So, hindi pwedeng umangat. Walang kabawi-bawi. Walang kabawi-bawi. Gumanon. Kain lang. Grabe talaga si Niemann. Ayun na naman, Tempo na naman, tempo. Di aalis na naman. Sabay King F2. Ganon, ganon, ganon. Grabing mga tempohan, yun, ganon. Yun. So, maihatid lang yung king doon. Maganda na So, King A8. So, another process. Gumanon. Anong purpose ito? Pag chumake, babalik lang dito. So, gumanon. Para makaganon, walang gulo-gulo ng check kasi guguluhin ng check Gumanon. And Rook C5. Doon. Ayun. So, yan na po yung mga teknikan dito. Gumanon. B7 check. Pagka nag-King A7, knight. Hindi pwedeng capturein. King B8. Bigay lang po ako ng sample. Ito po yung mga sample na pag nag-King A7, baka ma-excite kayo. Kung kayo po tayo ma-excite kayo pag capture. Queen. Stalemate. Rook. Stalemate. Kaya kailangan pag kinapture ito, either knight or bishop. Knight na lang. Para sigurado. Pagka gumanon and then kahit pumunta dito, kasi kahit ipakain naman to anytime may A7 kahit gumanon na lang. Yan, para pag kinain A7 then queen. Pagka gumanon naman, so hanap tayo yon dito, 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 ganon, ganon, ganon. Matchas po yan. Pakita ko lang sa inyo yung ikot ng matchas. Paborito ko yan nung elementary ako Pattern yan Mamamatchas ang ganyang itsura. Balik tayo dito mga kamatchas. Ang ginawa po ni Mishra gumanon, King B6, gumanon, matchas pawn. Grabe. Bihira na po mangyari ito. May nagpapamatchas pawn pa. Namati pawn si Mishra. Aray nako. Grabe. Ba't di pa nag-resign? Ba't nagpamatchas pawn pa? Mas malala yung record na yun Nako, usap-usapan na naman ito. Grabe na naman ang ngiti ni Hans Smoke Niemann dito. At ito po ang kanilang standing after round number 5. Standing. Nangunguna pa rin po. Hindi na pala si Wesley pero halos siya pa rin ang nangunguna kasi may katied naman na score. Okay, nangunguna si Fabiano Caruana. Ito na naman si Caruana. Nasa taas na naman ako, yari kayo.
Pigilin nyo yan. O, yan o, 3.5, Wesley So, Hans-Mok Niemann, Tres Media. O, ito po yung pagkakasunod-sunod sa men's, Lebon Aronian, etc. Okay? At ito naman po sa women's. Tingnan natin ang kanilang standing. O, nangunguna si Sargsian. Yun nga lang po yung ating pambato na si Megan Paragua. Siyempre naninibago pa sa field na ito. Ayan po, 1 point pa lang. Okay? So, yan po ang mga report dito. At ang round number 6 expected opponent naman ni Wesley So ay si Fabiano Caruana na. Yan, maganda laban. O kung di man kayang pilitin ni Wesley, kahit tabla lang, safe yun mga kamatsa, safe pa rin yun. At ang kalaban naman ni Hans-Mok Niemann, si Lebon Aronian. O, ha? Pero itong si Lebon, tinalo na ni Niemann to. Malupit tong Niemann na to. Talagang may mga sundot talagang kakaiba, no? O, tingnan natin. Rival silang dalawa ni Nakamura ngayon eh. Nagbabatuan sila ng mga matitindi sa social media. Video, message. Nagbabatuan silang dalawa. Okay, yan po ang lumagablab dito sa round number 5 at abangan po natin ang magiging resulta ng round number 6. Ano man po ang inyong suggestions, may tanong po kayo, any comments, lagay nyo lang sa comment section below mga kamatsas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.